ng Iglesia ni Cristo at sa pangalan ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo, aming taus-pusong pagpapasalamat sa inyo sa inyong pagpapaunlak na pakinggan ang pamamahayag na ito ng Iglesia ni Cristo. Hindi kaila sa inyo, mga kababayan, na kapansin-pansin ang mga sakunang nagaganap ngayon sa buong daigdig. Dating at dating, sunod-sunod, at halos hindi na yata matapos-tapos. Malalakas na lindol, malalakas na bagyo, malalaking baha, mga malalaking sunog, at iba't iba pa na mga ibinabalita na mga nakababahalang balita na maaaring maganap pa sa mga susunod na araw. Sa ganito pong masamang panahon, ay iisang ating iniisip lahat ng tao. Alin po yan ang tinatawag na paghahanda? Kailangang paghanda natin ang darating na mga kapahamakan yan upang mailigtas natin hindi lamang ang ating sarili, hindi lamang ang ating mga anak at ang ating pamilya, kundi mailigtas na rin natin ang ating ipinupundar na mga kabuhayan sa buhay na ito. Sa paghanda sa mga darating na kapahamakan, ang isa po sa pinakamabuting paraan ay pakinggan natin at sundin natin ang mga itinuturo ng mga otoridad na pamamaraang kaligtasan. Tangi po ba sa mga nagaganap na ito araw-araw na nasasaksihan nating kapahamakan? Meron pa po bang darating na kapahamakan? At kung merong dadating, itanong natin sa Diyos, ano po yun? Gaano kalaki yung kapahamakang yon at kailan ito dadating? At ang higit sa lahat, na dahilan kaya namin kayo inanyayahan, ay ating itanong sa Diyos, ano pong kanyang itinuturo bilang otoridad na paraan para tayo maligtas sa kapahamakang darating na ito na babasahin natin sa Biblia? Pakinggan nyo ang ikalawang aklat ni Apostol Pedro sa 3, 7 at 9. Ito po ang sagot ng Diyos. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Dadapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang. Ang sangkalangitan, yung nakikita nating langit, ano mangyayari? Ay mapaparam. Paparam. Kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pawang masusunog. Imagine ninyo, gaano kalaking kapahamakan yan? Mula pa, hindi pa natin nakita na sunog yung langit eh. Opo. At kung meron mang sunog na nagaganap dito sa lupa, ilan-ilan lamang dako. Pero ito, sabay-sabay. Ang langit at gawang nasa langit, ang lupa at gawang nasa lupa ay mapupugdaw, masusunog sa pamamagitan ng apoy. Isang napakalaking kapahamakan yan. Tanong natin, yung mubang kapahamakang yan, maiiwasan natin. Pakinggan niyo uli ang sagot na Biblia dito sa Marcos sa 13 at 32. Subalit tungkol sa araw na yon o oras na yon, walang kahit isang tao ang nakaalam, ni ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Ano na ang nalalabing dapat nating gawin ngayon?
Anong dapat gawin ng tao? Pakinggan nyo, ituloy mo lang sa 33. Maging handa kayo, alertong palagi, at magmasid, manalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang panahon. Pag hindi natin tinanggap ang ipinapayong ito ni Kristo, sino pang paniniwala natin? Alamin natin, bakit po ba bagamat hindi alam ang petsa ng paghukom, ay maghahanda tayo? At bakit namin kayo inaakit ngayon na yung gagawin nating paghanda ngayon na? Pakinggan yung sagot ni Kristo sa Lucas 21, 10 hanggang 11 at patuloy pa. Magkakaroon ng matitinding mga paglindol, at sa maraming mga dako ang mga tao'y mamamatay sa gutom at makakaranas ng nakasisindak na mga sakit. Lahat ng uri ng nakatatakot na mga bagay ay makikita sa himpapawid. Sa gayon, Pakinggan nyo. ang anak ng tao ay makikita na dumarating. Dumadating na nga ba? Ngayon na nga ba ang mga palatandaan? At ngayon na nga ba tayo dapat maganda? Ang babasahin ko po ay mula sa Earthquake Hazard Program ng United States. Ayon sa kanila, mula lamang nung Enero hanggang Abril 23, alam ba ninyo ang nagaganap na lindol sa buong mundo? Hindi lang dito sa atin, sa buong mundo. 25,663. Ano pa? Alam ba ninyo yung sinabi niyang magkakagutom sa iba't ibang dako? Alam ba ninyo na pinatutunan ng World Health Organization, ngayon lamang nangyari na ang nagugutom na tao ay 821 million ngayon. At alam ba ninyo ang mga mga bata na namamatay sa gutom, ayon sa World Health Organization, 3 milyon taon-taon. Ano pa? Yung sinasabi niya na nakatatakot na sakit, ngayon ba nagaganap yan? Ano-ano ba ang mga nakatatakot na sakit? Na ngayon lang nangyayari yan. Hindi akong sasagot. Pakinggan, saan niya ang galing? The World Health Organization. Pakinggan yung mga nakatatakot na sakit. Mga nakatatakot na sakit o pandemic outbreak. Bakit ba nakatatakot? Pagkat ang mga sakit na ito'y wala pong kakagamot. Walang gamot. Ano-ano yan? Pakinggan ninyo. Hepatitis C, Hepatitis C. Ano pa? West Nile virus, West Nile virus. SARS, SARS. chikungunya, Chikungunya. Ano pa? swine flu, Swine flu. MERS-CoV virus. Yan pong binabasa natin. Pagka po nagkaroon ka ng sakit na yan, 98% patay ka. Bakit? Wala pang gamot? Ano pa? Ebola virus, Wala. Ano pa? Zika virus, Sige. Japanese encephalitis, Sige. HIV o AIDS, Kaya na natin binabasa ito para lamang makita natin yung katotohanan ng sinasabi ni Kristo. Huwag natin itong baliwalain. Ito po ay katotohanan. Si Kristo mismo ang may sabi. Pagka niya nakikita na niya ang mga bagay na ito, lindol sa iba't ibang dako, kagutom sa iba't ibang dako, sakit na mga nakakahawat, nakatatakot. Tandaan ninyo, dadating na ako. Sa mga katulad, halos ay maaabot na natin ng araw ng paghukom. Kaya marapat lamang ang pag-aanyaya namin ito sa inyo, mga kababayan. Pagandaan natin. Kung ating hindi paniniwalaan ito, sino pa paniniwalaan natin? Kristo na nagsasalita.
Ayaw pa nating maniwala. Huwag naman. Mahal natin ang ating sarili. Mahal natin yung ating mga anak, ang ating sambahayan. Kinakailangan, ngayon pa, paghandaan na natin. Bakit? Dumadating na. Ang lahat ng palatanda ay nagaganap na. Meron pang sinasabi diyan na mga bagay na nagaganap sa Himpapawid, hindi natin nakikita yan Alam niyo ba na dyan sa Himpapawid, dyan sa Kalawakan, partikular dito sa Milky Way, dito sa ating daigdig, may mga nagaganap ngayon, baka hindi nyo na alam. Pakibasa mo nga. Ayon sa planetary.org, mula lamang noong July 2018, meron ng 18,000 na naobserbahan na mga tinatawag na near-Earth objects. Kasi itong ating paligid ng tinatawag na daigdig, marami pong nagsasalimbayan na mga object, mga bagay. At ang sabi po nila, 18,000, 18,000 na ang lumalagpas dito sa ating mundo. Bakit po nakababahala yan? Depende sa laki at bilis ng asteroid ang magiging pinsala kapag ang isang asteroid ay tumama sa daigdig. Pag yung isa lang, depende sa laki. Meron kasing maliit, merong malaki, may kasing laki ng bahay. Pag tumama ang isa lamang diyan, ano mangyayari? May mga asteroid na lubos na makawawasak ng isang lungsod. Kalahin nyo, isang syudad, wawasakin ng isa lamang kometa? Ano pa mangyayari? O makalilika ng tsunami. Ngayon, yun ay kung maliit lang. Pag ang tumama, malaki-laki. Pakinggan ninyo. Meron namang maaaring magdulot ng pagkawasak ng isang buong rehiyon. Kalahin nyo, isang region. Mawawasak. Pag tumama, yung isang malaki. Itong nakatatakot. Ano pa? At meron namang maaaring makapinsala Saan? sa buong daigdig. Kayang wasakin ang daigdig na ito. Minuminuto, segundo, dumadaan yan sa planetang mundo. Yan ang sinasabi ni Kristo. Mga nakababahalang pangyayari sa Himpapawid. Maring hindi natin alam, ngunit may mga otoridad na nakakalam. Napakaraming panganib na dumadaan ngayon sa daigdig, ngayon lamang. Kaya sa kabila ng mga babalangya ni Kristo, isa lang ang ating dapat gawin. Paghandaan natin. Paano tayo maghahanda? Meron bang iminumungkayan ng Diyos sa atin? Ano? Ang iminumungkayan ng Diyos na paraan para ang tao ay makatakas diyan sa hirap ng araw ng paghukom. Pakinggan yung isang propeta sa Biblia, sa Jeremias, sa 6, sa talatang 16, pakinggan ninyo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sige. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Pagtanong ninyo ang mga dating landas, ano yun? Kung saan nandoon Kung saan naroon, ang mabuting daan. anong gagawin mo pag nakita mo na yung mabuting daan? At At magsilakad kayo dapat roon. kayo doon. Bakit? At kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Yan na lang po natitirang remedyo sa panahon natin ngayon. Sino ang daan na kapag ka nakita mo ay pumasok ka doon? Pakinggan yung sagot mismo ng ating Panginoong Kristo sa 14 ng Juan. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano yung sasampalatayanan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Sinabi ni Jesus, Ako ang daan akong daan. Ano pa? at ang katotohanan Ako rin ang katotohanan. at ang buhay. Gaano kahalaga na tanggapin mo si Kristo bilang daan? Tuloy. Sino man Sino man ay di makaparoroon sa Ama, di makaparorong sa Ama, kundi
sa pamamagitan ko. Hindi po aral ni kapatid na Felix Manalo yung naririnig niyan. Kaya itanong natin kay Kristo, dadaan po pala kami sa iyo para maligtas. Paano po yung pagdaan? Hindi ako sasagot. Pakinggan yung sagot ni Kristo. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, Sa loob ng kawan. Gaano kahalaga yun? sa pamamagitan ko, ay Ay, maliligtas. gusto nating maligtas. Malapit ng araw ng paghukom. Sabi ni Kristo, akong pintuan, halika, pumasok ka sa akin, pumasok ka sa kawan. Sa pamamagitan ko, ikaw nakasisiguro ligtas. Lino yung kawan. Gawa 20:28, Biblia uli. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Alin yung kawan? Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kaniyang dugo. Narinig nyo, wala kaming binasa o sinabing aral ni kapatid na Felix Manalo. Sapagkat napakalaki ng aming pag-ibig na kayo na nakikinigin, maakit sa katotohanan. At kung gusto nyo makilala pa ang lubos na katotohanan, magsaliksik kayo sa iglesia. Pumunta kayo sa mga pagsamba namin. Pumunta kayo doon sa mga aron at mga dako ng gawain. Pag-aralan ninyo, ano ba itong iglesia ni Kristo? At idadalangin namin sa Diyos na sana, Ama, itong mga nakapakinig ng iyong mga salita, itong mga kinawan mo makarating sa araw na ito, Ama, idinadalangin namin basbasan mo sila. Antigin mo ang kanilang puso. Pabaon mo sa kanilang katotohanan ito upang balang araw ay makasama namin sila sa loob ng iglesia ni Kristo na sasambat pupuri sa inyo. Evangelical Mission on air and online.